Kamusta na niya, Mr. Maravillas, yung mga pangyayari ngayon, mga balita? O ito, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Tin Romualdez at ang buong delegation, mga kababayan, busy sa kanilang working visit doon sa Germany. At dala-dala sa atin mga magagandang balita. Ayan po, Ferdinand Marcos Jr., Philippine-German Business Forum. Sige lang po ang trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakapag-secure na naman po ng worth $4 billion ng business deals sa Germany, the European Union's economic powerhouse. Busy po yung ating Pangulong Bongbong sa pag-asikaso para sa pagtatrabaho para maiangat yung buhay ng ating mga mamamayang Filipino. Yung iniwan niya rito, mga kababayan, na Vice Presidente, nasa rally. Iniwan pang caretaker, pero nasa rally, mga kababayan. Imbis na magtrabaho, nandun sa liwaasang Bonifacio, na ang sigaw, BBM resign. BP Sara dumating sa laban kasama ang Bayan Rally. Ayan po, mga kababayan. Imbis na magtrabaho, nasa rally po. Ang ipinaglalaban po si Pacquiao at yung SMNI po na in-stop na ng Congress. Terminate na, mga kababayan, yung franchise. Sabi ng mga congressmen, klarong-klaro po niya yung violations nila. On this note, I move that we approve Bill number 9710 on the termination of Suarez's legislative franchise. Hindi na-stop po ni Pacquiao. Walang epekto po yung power ni Pacquiao sa ating mga congressmen. Kaya nandun, mga kababayan, sa rally sa liwasang Bonifacio si Inday, si Maudigs, yung kanyang tatay, si Bato, si Bongo siyempre, si Robin Padilla. Sabi ko sa inyo, mga taong ito, kampi sa wanted po ng Amerika, wanted ng Senado at Kongreso dahil sa patong-patong na kinasadlakan, mga kababayan, na problema, including human trafficking and sexual abuse. Yun ang kanilang sinasakluluan. Sabi ni Inday, ipaglaban daw, mga kababayan, ng hustisya para kay Kibuloy. Hustisya kay Kibuloy. Paano yung hustisya, mga kababayan, doon sa mga alleged victims niya na mga kababaihan? But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story na mga mainit na balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap mo ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, in other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-booking dito po sa aming office. Pati po sa mga hotels, may Paymaya po kami, may Bayad Center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-8020949. Yan po yung aming Innova. Lagi ng matao po sa amin. Na-set up na rin po yung mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami.
Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baga lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Di man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating mga mainit na kwento. Dito muna tayo sa mga magagandang balita. Ang magagandang balita po galing sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga nakaka-stress na balita, yung pamimiriwisyo po ng mga taga Fenta Kingdom, na sige po ang panggugulo. O, di ba? Pabiktim po sila. Ang katotohanan po, sila yung nambiktima, pero binabaliktad nila ang kwento. Pinapalabas sila yung binibiktima. Sila nga yung nambiktima. Si Gibbs inireklamo sa Amerika. 41 counts. Mga kababayan ng kaso. Pati ngayon sa Senado. Human trafficking, sexual abuse. Iniimbestigahan mga kababayan ng Senate Committee on Women ni Risa Ontiveros, pagkatapos yung kanyang mga kasama na mga senador, imbis sumaklulo sa mga alleged victims, sumaklulo po sa nambiktima. Including Inday, mga kababayan. Ang dinidefend nila, yung alleged abuser, imbis na yung mga walang kalaban-laban na mga biktima, yun mga kababayan ang nakakalungkot. But anyway, dito muna tayo sa magagandang balita para hindi kayo may stress. Ito yung napakasipag nating Pangulong Bongbong Marcos na gustong paresignin ng mga taga Fenta Kingdom at gusto nila ipalit na si Inday. Tingnan ninyo itong accomplishment na naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos para maisaayos yung ating ekonomiya dito sa Pilipinas. Sabi diyan, we have secured business deals worth $4 billion in Germany, the European Union's economic powerhouse. Last year, significant investment from Germany underscore their confidence in us as a key partner in the Asia-Pacific. We eagerly welcome further collaborations in climate actions and energy transition. Busy po yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang working visit sa Europe, sa Germany, and Prague. Yan ang ating tireless president, mga kababayan. Lahat lang kabutihan para sa ating bansa yung kanya pong iniisip. Hindi po sumasali sa politika. Sabi diyan, at the Philippine-German Business Forum in Berlin, President Ferdinand Marcos Jr. highlighted the Philippines' interest in strengthening ties with Germany, particularly in renewable energy. Acknowledging Germany's leadership in technology and innovation, PBBM emphasized the country's gratitude for German companies' support in sustainability and climate resilience efforts. He also outlined the Philippines' aims to become a regional hub for smart and sustainable manufacturing with a focus on renewable energy-powered investments. O diba mga kababayan, nakakatawa yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Ayan po, kasama lagi yung kambal dikit niya na team player na si Speaker Martin Romualdez. Ganon mga kababayan. Pero anya Mr. Maravillas, kumusta naman si Inday, yung Vice Presidenting iniwan na caretaker? Iba man po yung piga-asikaso. Pahatid-hatid pa sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pakamay-kamay pa kay Speaker Martin Romualdez. Yun pala, yung iniwang caretaker ng ating
presidente po, imbis na sikasuhin yung ating bansa, yung kanilang sarili, yung inaasikaso at mga barkada nila na si Pacquiao, imbis magtrabaho, nandun mga kababayan sa liwasang Bonifacio, nasa rally po. At ang sigaw ng mga nandun, BBM resign. At sabi ni Diggs, patsyal-patsyal niya, iniinsulto yung ating Pangulong BBM. BBM. Ganon kasama mga kababayan ang ginagawa nitong mga taga Fentanyl Kingdom. Ayan po. Sabi dyan sa balita ng Manila Bulletin, look, former President Rodrigo Duterte gives a speech as he visits the Laban kasama ang bayan prayer rally. Inalaula na po ang pangalang prayer rally. Imbes na tawagin na lang pong political rally, prayer rally talaga. To show his support to Kingdom of Jesus Christ, Kingdom of Jesus Church founder Pastor Apollo Kibuloy on Tuesday, March 12 at Liwasang Bonifacio in Manila. Vice President Sara Duterte and Senators Ronald Bato de la Rosa, Bongo and Robin Padilla also attended the event. Ganon mga kababayan yung kanilang ginagawa. Pamimirwisyo sa ating bansa at panggugulo. Pangsarili po yung kanilang ipinaglalaban. Hindi man para sa kapakanan ng ating mga mamamayang Filipino, kundi po sa kapakanan ni Kibs. Tingnan ninyo ang mga placards po. Protect the Constitution. Rizal Tiveros. Stop human rights abuses. Romualdez Pambansag Magdanakaw ibagsak. Protect Kong Pulong. Protect FPRRD. Tapos protect Sara. Gitinano ba sila mga kababayan? Di ba? Paano protect Sara? Ang dapat po, protect PBBM kasi gusto na nilang paresignin. Di ba dapat ganun ang sigaw? Protect our president kasi yung vice-presidente gusto na nilang iluklok, ayaw nang patapusin. Lahat po baliktad yung kanilang mga pinagsasabi. Dating Pangulong Digong, bakit isisigaw nilang protect FPRRD? Inaano ba siya? Many times sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya makikipag-cooperate sa ICC. Yung ating konstitusyon naman po na sinasabi nilang protect the Constitution, sablay pong panawagan kasi yung konstitusyon po hindi man nakatulong sa ating pagunlad. Kaya dapat yung ating konstitusyon baguhin na po. Kasi yung ating konstitusyon, kurikong konstitusyon, obsolete na po. Hindi man nagpaunlad sa ating bansa. Nalampasan na tayo ng ating mga kapitbahay na bansa. Kaya yung sinusulong po ng Kongreso, economic tsatsa, ipilit nila mga kababayan na ginugulo yung issue sa economic tsatsa. Sinasabi nila na pati political provisions ng konstitusyon gustong galawin. Fake news po, mga kababayan. Ito yung rally po. Laging close up yung kuha ng litrato at kamera para magmukhang marami. Ganon ang strategy nila. Ayan si Inday po. Imbis na magtrabaho, nasa rally. O tapos ang sigaw nila, Justice for Apollo Kibuloy. Makikita ang sinisigaw ninyo, Justice for Apollo Kibuloy. Ang dapat, justice para sa kanyang mga biktima. Di ba? At kung gusto ninyo ng hustisya para kay Apollo Kibuloy, sumurrender siya sa Amerika, doon sa US District Court, kasi may kaso siya doon. At saka, para maklear yung kanyang pangalan, mag-attend siya sa Senate hearing kasi yung mga accuser niya, alleged victims, nandun nagreklamo. Paano niya makukuha ang hustisya kung ayaw niyang humarap sa investigasyon? Tama ba? Shari Roque.
Sigurado niyang pupulutin na naman sa, sa kangkungan, sa inidoro si Harry Roque pag tumakbo sa pagkasenador. Si Pilikito, Pilikito. Mundi ko nang matawag na palito. Si Panilo, si Bongo, si Bato, pagkatapos si Robin. Yan po, mga kababayan. All out sila mga kababayan all out support sila kay Kibuloy. Imbis doon sa mga alleged victims mga kababayan na mga mahihirap na kababaihan. So yun po yung nakakalungkot na sitwasyon dito po sa Finta Kingdom. Di ba? Ito po si Inday in-interview ng istasyon ni Kibs. Pakinggan natin mga kababayan yung kanyang sinasabi. Sabi ko nga, meron silang parang script kumbaga na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, abusado, taksil, na murderer, na warlord. Parang gusto daw na palabasin na taksil, abusadong warlord. Yan ang ginagawa niya po. Kung hindi yan pagtataksil sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sumama siya doon sa mga grupo na nagsisigaw-sigaw, BBM resign, at gustong iluklok siya sa posisyon. Anong tawag mo doon? Pagkatapos, kasama ka sa unit team. Di ba? Yung issue naman sa pagiging warlord, kailangan siguro, kahit hindi siya imbitado ng Senado, mag-volunteer siya doon kasi sabi ng alias Rene, tumanggap sila ng mga armas ng kanilang tatay. At yung kanyang tatay naman po na si Maudigs, nagyabang pa. Ako niya tatanggap? Baka ako niya mag-supply pa kay Pastor Kibuloy. You see? So inadmit niya. At saka sabi ni Maudigs mismo, mayroon siyang more than 400 na mga armas. Lisensyado. Di anong tawag sa ganon kung hindi warlord? Tama po mga kababayan. So, mismong kanyang tatay ang nagsabi. Pagkatapos nagrarally sila at sinasabi ngayon ni Inday na inaakusa sila. Yan po ang sabi niya dito sa interview ng DCER. Meron silang sinusundan na script sa paninira nila. May script daw, paninira. Parte yan ng buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama. Nandito ako para unang-unang magpasalamat sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, sa lahat ng personahe ng SMNI at sa lahat ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Papasalamat kami sa inyong suporta sa aking opisina, sa opisina ng Vice Presidente at sa Department of Education at sa trabaho ko sa OVP at sa Department of Education. Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Magdasal tayo ng katotohanan. Ng ipagdasal daw, wala dasal po na nangyayari. Ang lahat pagtrato pagmumura ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Wala ba po? Pagmumura at paninira po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. In the first family ang maririnig po natin. Pagtuligsa sa Kongreso na ginagawa lang po yung trabaho. Kasi unang-una, siniraan ang kanilang istasyon, yung SMNI. And nang imbestigahan po, dahil sa pagpapalabas ng fake news, kumpirmado. Ayun, nasilip mga kababayan, yung daming violations sa prangkesa na ibinigay ng Congress. So sabi nga natin, karapatan ng Kongreso na nagbigay ng franchise na siguruhin po na yung nabigyan, sumusunod po sa rules. Ayan po. So kahapon, nagdidesisyon po yung committee na i-terminate na po yung franchise ng SMNI.
Lalo nagwawala po yung mga taga Finta Kingdom. Gusto nila mag-violate ng ating batas. Tapos, pabayaan lang sila. Ganon katindi ng mindset ng mga taong ito. They believe, mga kababayan, that they are above the law. Sabi po ni Congressman Pimentel, all arguments anya and issues have been exhaustively discussed and we have established violations by Suarasug of at least 4 sections of its franchise, sections 4, 10, 11, and 12. Klarong-klaro po ang violations nila. On this note, I move that we approve Bill number 9710 on the termination of Suarasug's legislative franchise. Sabi ni Congressman Johnny Pimentel, House Committee on Legislative Franchise, Vice Chairperson. During the House Committee on Legislative Franchise hearing on House Bill 9710, which seeks to revoke the legislative franchise of SMNI. So, terminate po, mga kababayan. So, tama lang po. Sabi nga natin, mga kababayan, nang magkaroon ng violations yung ABS-CBN, pinasara ni Maudigs. Okay sa mga supporters ni Digong, tuwang-tuwa sila. Ngayon, nang masilip yung violations ng SMNI, galit na galit silang ipapasara. Including yung mismong puno ng pagpapasara, si Maudigs. So, pwedeng ipasara yung ABS-CBN kasi kalaban nila. Hindi pwedeng ipasara yung SMNI kasi kaalyado nila. Kung hindi double standard of justice ang tawag niya, ano ang tawag po ninyo? Tapos sasabihin nila, suppression ng freedom of expression. Niya yung sa ABS-CBN pala, hindi suppression. Suppression pala ng freedom of expression kung ang istasyon kaalyado nila. O, diba? Sabi ni Pimentel, yung SMNI niya violated Section 4 on its responsibility to be truthful and accurate in its broadcasting. Ang linaw-linaw po na hindi po sila accurate sa pagbabalita. Lagi pong bias. Ang daming karga. Lahat propaganda po. At namimiligro po ang national security ng ating bansa. Ginagamit sa panggagatong sa militar para umalsa. At yung propaganda line ng China, yun po ang maririnig natin. So sabi dyan, they violated Section 10 which requires them to obtain the permission of Congress before any change in ownership. Pimentel noted that in 2020, SMNI reported to the Securities and Exchange Commission that it was owned 95% by FBI, most wanted and alleged rapist Apollo Quiboloy's Kingdom of Jesus Christ. However, in 2022 niya, SMNI transferred 46% of its ownership to another entity without obtaining congressional approval. Malinaw na malinaw po yung violation. Nandun tayo na-invite ng Congress ng magsagawa ng deliberation po. Last December, sabi ni Pimentel, klarong-klaro yung kanilang mga violations. Pimentel said Section 11, which requires dispersal of ownership to Filipinos, was also transgressed. They should have offered at least 30% anya to Filipinos. After 29 years, not one share of stock was offered. Pimentel added that Section 12, which was also violated, is on the reportorial requirement. So, klarong-klaroan niya yung kanilang mga violations. Pimentel's motion was seconded by Bulacan 2nd District Representative Tina Pancho. Hearing no objection, House Committee on Legislative Franchises, Chairperson in Parañaque City 2nd District Representative Gaston Bonting declared the motion carried and the termination bill approved. Terminated po yung franchise ni Kibs ng SMNI po. Butata sila ngayon, anya Mr. Maravillas.
Botata po? Kaya huwag kayong naniniwala sa kanilang mga kwento. Kwentong balubagi po. Lahat baliktad po yung kanilang mga pinagsasabi. Pabiktim pa sila. Sila yung nambiktima sa ating mga mamamayang Filipino sa pamamagitan ng pagpapalagana po ng mga hindi man totoong kwento, paninira sa Kongreso, pagkatapos binabaliktad nilang iniipit sila ng Kongreso. Sila yung nang iipit sa Kongreso po at naninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Araw-araw nilang ginagawa. Tapos, pabiktim sila po. Huwag kami mga taga Finta Kingdom. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.